It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, wherein hope and healing comes within. On Moments of Love with John Erickson. Dear John, just call me Pamela, 20 years of age, from Pampanga. I love Moments of Love very much. And you know what? Very popular po kayo sa school namin. I wrote you a letter because I'd like to share my love story. John, I'm a very friendly person. That's why people are not wondering why I gained so many friends. Mahilig kasi akong magkwento ng mga maraming bagay sa mga friends ko. Kung minsan nga, kahit mga walang kwentang bagay, kinukwento ko. Basta lamang may maikwento ako. Ganoon ako kadaldal, John. Pero kahit na palakwento ako, I never tell them about my love story. Napakabilis ng mga pangyayari sa buhay ko, John. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng halos 5 buwan. At mabilis ko rin naisulat ang aking kwento para mabasa mo agad sa iyong programa. John, I am taking up Bachelor of Science major in English. It was just early this year when I first learned how to love. At ito ay sa isang HRM student sa school namin. Hindi ko na babanggitin ang name ng school namin, John. I met Maynard during the first day of our foundation day. At isa ako sa mga nag-a-assist sa aming booth. Then one time, habang busy ako sa pag-aayos ng booth namin, lumapit sa akin ang isang lalaki. And that's Maynard. I was wondering why he's staring at me like that. Then, I asked him, "Yes? Anong problema?" Nagtaka na lang ako, John, nang bigla na lang siyang ngumiti at umalis. Nagulat ako sa ginawa niya at biglang natawa. The next day, habang abala kong naghahanda para sa booth namin, lumapit sa akin ang isang girl at may inabot na sticky paper. Ito pala ay galing kay Maynard. I read it and it says, "Hi, pretty little eyes. You know what? I love the way you smile. Kaya nung una kitang makita, na love at first sight na kagad ako sa'yo. Can I get your number?" Ako nga pala si Maynard. Nakatayo ako sa harap ng inyong booth. I was so surprised, John, when I saw him standing in front of our booth, smiling at kumakaway pa. Kinabahan akong bigla, John. Lumapit siya sa akin and he said, "Can I get your number?" Agad naman akong sumagot sa kanya and I said, "Why do I need to give my number kung hindi mo naman ako kilala at hindi rin kita kilala?" I was so surprised when he said to me na dati na daw niya akong kilala. Madalas daw niya akong nakikitang kumakain kasama ang mga friends ko sa canteen. At madalas niya rin daw akong nakikitang nanonood sa laptop ko ng Moments of Love sa YouTube doon sa lobby. At that time, inisip ko na isa siyang stalker. Kaya mula noon, lagi na akong umiiwas kapag nakikita ko siya. John, siguro nakahalata siya dahil lagi akong umiiwas sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya naman, nang magkita kami, hindi ko na siya iniwasan pa. At sabay tanong kung
pwede raw ba siyang manligaw sa akin? At ang sagot ko naman ay, oo. Almost 1 month din siyang nanligaw sa akin, John. At sa isang buwan na yon, we became closer to each other. At nang magkaroon kami ng get-together party, naisip ko na doon ko na siya sasagutin. But when that night comes, unexpectedly, it didn't happen, John. Because that night, I saw him with another girl. I was so hurt with what I saw during that time, John. Tumalikod ako at nagtungo sa comfort room habang umiiyak nang bigla akong hinabol ni Maynard. Napahinto ako, John. Pinunasan ko ang aking mga luha at unti-unti akong humarap sa kanya. Kahit masakit sa puso ko ang mga nakita ko at feeling ko gusto kong umiyak ng umiyak, pinilit ko pa rin itago ito at ngumiti pagkaharap ko sa kanya, John. And then he said, "Kanina ka pa ba?" Ngumiti lang ako at sinabi kong, "Hindi." Napatitig siya sa aking mga mata at nakitang namumula ang mga ito. Then he said, "Parang umiiyak ka. Okay ka lang ba?" Sabay sagot ko na, "Oo naman." Then, I smiled again. I thought magiging okay na ang lahat, John. Magiging masaya na ako. Pero, hindi pala. Lumapit sa amin ang isa sa mga classmates ni Maynard at hinila siya papunta doon sa babae na kasama niya. John, they were so happy during that night na para bang yun na ang huling araw sa buhay nila. At sa sobrang saya ni Maynard, John, nakalimutan niya na nandun din ako nung gabing yon. Nang hindi ko na talaga makayanan ang mga nakikita ko, umalis ako at nagpasyang umuwi. At pagka-uwi ko sa bahay, biglang tumawag si Maynard. Agad ko namang sinagot ang tawag niya. Tinanong niya ako kung nasaan ako at nagpasorry siya dahil nawala lamang daw ako sa isipan niya noong mga sandaling yon. Nakaramdam ako ng galit dahil feeling ko pinagmukha niya akong tanga. I asked him kung sino yung kasama niya and he answered my question right away. He said, "Ex ko yun, pero wala yun." Then I said, "Anong wala? Kung wala yun, hindi mo ako makakalimutan ng ganon. Siguro, mahal mo pa rin siya, no?" Hindi siya nakasagot, John. And there, I realized na mahal pa rin niya ang babaeng yon. From that night, hindi na kami nagkita. Ilang araw din siyang hindi pumasok sa school. Nalaman ko na lang isang araw na nagkakamabutihan na pala sila ng kanyang ex-girlfriend. Love is not complete without pain. Yan ang laging tumatatak sa isipan ko, John. Maybe because it's my first time to experience how to love. That's why it was so hard for me to move on. Sobrang hirap ang naramdaman ko ng mga panahon na yon dahil wala akong naging karamay o mapagsabihan ng problema ko. Yes, John, I had so many friends, but I chose not to tell them about it dahil baka hindi nila ako maintindihan. Si Maynard ang unang lalaking nagparana sa akin kung gaano kasarap magmahal. At siya rin ang unang lalaking
nagpalasap sa akin kung gaano kasakit ang mabigo. I know we don't have any commitment. That's why I don't have the right to get mad at him. Mahirap pala ang ganoon, John. Nasaktan ka na, pero wala kang karapatang magalit. After a week, nakita ko ulit si Maynard na kasama ang kanyang ex-girlfriend. Hindi ko alam kung bakit ramdam ko pa rin ang sakit, hapdi at kirot ng gabing iyon. Hindi ko rin maiwasan na umiyak at makaramdam ng pagbabaka sakaling mahalin niya ako muli. After a few weeks, I met Sam, cousin of Sarah, my best friend. Matagal na raw siyang may gusto sa akin, kaya gusto niyang manligaw sa akin. Hinayaan ko manligaw si Sam para makalimutan ko si Maynard. In short, naging panakipbutas si Sam sa buhay ko. After almost a month, I learned to love Sam at tuluyan kong nakalimutan si Maynard. John, akala ko magiging okay na ang lahat at magiging masaya na ako. Hindi pa rin pala. Talagang mapaglaro ang tadhana dahil tumutol ang mga magulang ko sa pagmamahalan namin ni Sam. At ito ay dahil lamang sa hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Mahirap din pala ang ganoon. Nang mga panahong yon, John, minahal ko ng sobra si Sam. Kaya natakot akong mawala siya sa buhay ko. Ipinagpatuloy pa rin namin ang pagmamahalan namin dahil alam naming darating ang araw ay may maipagmamalaki rin siya sa aking mga magulang at wala nang sinuman ang makakatutol sa pagmamahalan namin. John, katulad din ng madalas na nararanasan ng mga magkasintahan, naranasan din namin ni Sam ang mag-away sa mga simpleng bagay lang. Naging away-bati ang aming relationship. Pero patuloy pa rin akong naging matatag. It was a Saturday, the day that I can never forget. Dahil yon ang araw na kauna-unahang pinagbuhatan ako ng kamay ng aking magulang. I tried to explain to them how much I love him, John. But they never listened to me. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na wala akong mapapala sa kanya. Nalolokohin lamang niya ako at gagamitin lang. Hindi ko na binigyan pa ng pansin ang mga sinabi ng aking mga magulang tungkol kay Sam. Because I know, hindi niya gagawin sa akin yon. John, after 3 days, the night before Sam's birthday, sabay naming hinintay at sinelebrate ang birthday niya. At dahil umuwi sa probinsya ang family niya, kami lang dalawa ang nasa bahay nila nung gabing yon. At exactly 12 midnight, binati ko siya ng happy birthday. Nag-celebrate kami at sinulit namin ang gabing magkasama kami. We prepared so many foods. Nag-inuman at nagkantahan kami sa bahay nila. We really wanted to enjoy celebrating his birthday, John. I feel so happy dahil kasama ko siya. And I know that he's so happy too. After a few minutes, bigla akong hinalikan ni Sam. John, hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Dahil yon ang kauna-unahang mahalikan ako sa labi ng isang lalaki. At dahil sa naging bugso ng damdamin,
nangyari na ang hinding-hindi ko inaasahan dyan. Naibigay ko ang pagkababae ko kay Sam. Before I fall too fast, kiss me quick, but make it last, so I can see how badly this will hurt me when you say goodbye. Keep it sweet, keep it slow, let the future pass and don't let go. But tonight I could fall too soon under this beautiful moonlight. But you're so hypnotizing, you've got me laughing while I sing, you've got me smiling in my sleep, and I can see this unraveling. Your love is where I'm falling, but please don't catch me. Pagkatapos ng gabing iyon, John, See this heart unti-unti nang nanlamig sa akin si Sam. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang siyang nawala. Nasaktan na naman ako, John. I can't accept na iniwan niya ako nang walang pasabi man lang. Yun na yata ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buhay ko. He is so unfair, John. I accepted him kahit mahirap lang siya. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. At kahit wala man siya, kahit anong ipagmamalaki sa mga magulang ko. Hindi ako nagkulang sa kanya, John. Lahat ibinigay ko. Lahat sinakripisyo ko para sa kanya. Ultimo mga magulang ko, nagawa kong lokohin para lamang sa kanya. Nagsisisi ako, John. Tama ang sinabi sa akin ng mga magulang ko. Because of what I have experienced, John, takot na akong magmahal muli. Takot na akong masaktan at umasa pang muli. Natatakot din ako na maloko at gamitin ako ng kung sino-sino, makuha lang ang kanilang pinakaaasam. Maraming nanliligaw sa akin, John, but I just ignored them. Dahil alam ko na ang resulta, masasaktan lang ako. Paulit-ulit lang naman ang gagawin nila sa akin. Paiibigin ka, then kapag nakuha na ang gusto nila, iiwan at sasaktan ka rin sa bandang huli. John, sobra akong nahirapan during those times. Minsan, iniisip ko para lang akong isang laruan. Matapos pagsawaan, itatapon na lang. It was also my fault, reason why I am experiencing this, John. Kung hindi lang sana ako nagpakatanga, hindi siguro ako mahihirapan at masasaktan ng ganito. John, mahirap pa rin talagang kontrolin ang puso, lalo na kapag ito ay tumibok sa isang tao. Without my expectation, John, at sa tindi na ng mga naranasan ko, isa na namang lalaki ang dumating sa buhay ko. At yan ay si Ricky. Isa si Ricky sa bago kong nanliligaw. At bawat araw na lumilipas ay unti-unti niyang naipapakita na hindi siya tulad ng ibang lalaking dumaan sa buhay ko na walang ibang ginawa kundi ang saktan ako. He is the type of a guy na hindi nawawalan ng pag-asa. He's the guy who's making me strong at ipinapakita niya sa akin kung gaano ako ka-espesyal at kahalaga. He's the only guy that I know he'll do everything. Wag lang akong mahirapan at masaktan.
Lahat ng takot ko dyan, hindi ko inaasahang mawawala sa isang iglap lang ng dahil sa kanya. He showed me na hindi lahat ng lalaking darating sa buhay ko ay mananakit at magpapaasa lamang sa akin. I feel that I'm always safe whenever I'm with him, na kahit konting galos ay hindi niya pahihintulutan. Grabe ang pag-aalaga niya sa akin kahit hindi pa kami John. One day, I revealed everything about my past to Ricky. Sinabi ko sa kanya kung gaano ako nagpakatanga sa dalawang lalaking hindi naman pala ako minahal, na lahat ng inakala ko ay isang malaking kasinungalingan. I told him how much I suffered during those times. I never thought na mangyayari sa akin ang mga bagay na yon. Tahimik lamang siyang nakikinig sa akin ng mga sandaling yon, John. Lahat na yata ng negative sa buhay ko ay sinabi ko sa kanya. Maging ang inaakala niya na isang mabait at mainhin na babae ay nagtatago lamang sa isang madilim na nakaraan. John, I thought pagkatapos ng pag-uusap naming iyon ay iiwan na niya ako at tuluyan ng kakalimutan. But John, hindi niya ginawa yon. Bagkus, niyakap niya ako ng mahigpit. And he said to me na, kung tatanggapin mo lang sana ako, gusto kong malaman mo na minahal kita kung sino ka at kung ano ang meron ka. Dumating ang araw na pinaghahandaan ko para sorpresahin si Ricky dahil ito ang araw na sinagot ko siya. Hindi ito tulad ng karaniwang ginagawa ko kapag sinasagot ko ang isang manliligaw. I made this so special, John. At ginawa ko yon because I know he deserves it. I made a point, John. Doon ko inilabas ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. I told him how lucky and happy I am when he came into my life. Naglagay din ako ng mga pictures kung saan makikita ang mga sandaling naranasan namin na maging masaya sa simpleng araw lang. John, surprisingly, isang envelope na may kalakip na sulat ang iniabot ko sa kanya nung araw na yon. At nakasulat ang mga katagang, "You never know how much you made me happy. How much you made my life complete. I think this is the day that I can say, I'm ready. I'm ready to open my heart again for someone like you. Happy first day, my dearest Ricky." Nang mabasa niya ang sulat, John, pumatak ang luha sa kanyang mga mata. At niyakap niya ako ng mahigpit. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat at paulit-ulit din niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako, John. I don't understand the happiness I felt during that moment, John. Pero ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal sa akin. Bawat sandaling dumadaan, bawat panahon na lumilipas, hindi nababawasan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Patuloy naming pinupunan ng mga magagandang alaala ang bawat sandali na magkasama kaming dalawa. Patuloy kaming nagsusumikap at nangangarap sa aming dalawa, John. At habang isinusulat ko ang kwento kong ito, hindi ko maiwasang mapaluha. And I'm wishing na sana hindi na siya mawawala pa sa akin. At hinding-hindi na sana ako muling
masasaktan pa. At yan ang kwento ng aking pag-ibig dyan. Hanggang dito na lamang. Sana'y maging inspirasyon at maging aral sa bawat kabataan ang aking kwento. Maraming salamat and more power. Sincerely yours, Pamela. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time and again, there are these changes that we cannot end. Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forevermore. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be with forevermore. Moments of love, close beside you in the warmth of the light.